Isang binata ang nagising sa isang nakakandadong kahon na mabilis na pumuprosisyon pataas hanggang sa bigla itong huminto. Binuksan ang grupo ng mga binata ang kahon at marahas siyang inilabas ni Gali. Nagulat ang binata at tumakbo palayo, ngunit nadapa siya at natuklasan na ang buong lugar ay napapaligiran ng matataas na pader. Siya ay ikinulong, ngunit agad siyang pinalaya ni Albay. Tinanong siya ni Albay kung sino siya, ngunit wala siyang maalalang anuman tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinaliwanag ni Albay na normal lamang ito sapagkat lahat sila ay walang alaala pagdating sa lugar na yon. Ipinasyal siya ni Albay sa buong lugar na tinatawag nilang Glade. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga binata, na kilala bilang mga Gladers, ay nagtutulungan sa pagtatanim ng pagkain at paggawa ng mga tirahan. Ang kahon kung saan siya nanggaling, na tinatawag nilang box, ay ipinapadala sa kanila isang beses bawat buwan upang maghatid ng kanilang mga pangangailangan at isang bagong miyembro. Subalit, walang sinuman sa kanila ang nakakaalam kung sino ang nagpapadala sa kanila doon. Ipinakilala siya ni Albay kay Newt, ang kanyang pangalawang pinuno. Napansin ng bagong dating ang isang malaking butas sa pader, kaya ipinaliwanag ni Albay na ipinagbabawal ang paglabas doon. Tinulungan naman siya ni Chop na mag-ayos ng matutulugan. Nang lumapit ang binata sa pinto, mariing sinabi ni Chop na hindi sila pinapayagang pumasok. Lumabas mula sa pader sina Minho at Ben, kaya nilinaw ni Chop na tanging mga runner lamang ang may pahintulot. Lalong naging interesado ang binata, ngunit itinulak siya ni Gali palayo. Nagtipon ang lahat at nataranta ang binata. Biglang may kakaibang gumalaw sa loob ng mga pader bago ito nagsara. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Newt sa binata na sa loob ng 3 taon, ang mga runner ay nagmamapa ng labyrinth upang makahanap ng daan palabas. Itinuro niya ang isang mahinang ingay na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Ito raw ang senyales na ang labyrinth ay patuloy na nagbabago. Tanging ang pinakamalakas at pinakamabilis na Gladers lamang ang maaaring maging runner dahil walang nakaligtas na natrap sa loob ng magdamag. Sinabi ni Newt na may mga nilalang na tinatawag na Grievers na pumapatay sa sinumang maiwan sa loob. Nang maglaon, ipinahayag ng binata na gusto niyang maging runner. Biglang hinamon siya ni Gali sa isang labanan. Noong una, madali siyang tinalo at pinagtawanan ni Gali, ngunit ginamit ng binata ang lakas ni Gali laban sa kanya. Nagalit si Gali at siniko ang kanyang mga binti. Napatumba ang binata at nasaktan ang ulo. Sa pagkakataong iyon, bigla niyang naalala na ang kanyang pangalan ay Thomas. Ipinagdiwang siya ng mga Gladers at tinanggap sa grupo, kasama na si Gali. Naputol ang kanilang selebrasyon nang may narinig na malakas na hiyaw sa malayo. Sinabi ni Gali na yon ay isang Griever, at buti na lang ay hindi ito makakapasok sa mga pader. Nang matulog si Thomas, nagkaroon siya ng mga alaala, kasama ang mga mukha ng mga doktor at isang dalaga. Kinaumagahan, isinama siya ni Albay sa paglalakad. Sinabi ni Albay na hindi laging mapayapa ang Glade, may mga namatay dahil sa takot, kaya nagtatag sila ng mga patakaran upang mapanatili ang kapayapaan. Napansin ni Albay na si Thomas ay mausisa, ngunit kailangan pa rin niyang sumunod sa mga alituntunin. Ipinakita sa kanya ang pader kung saan inukit ang mga pangalan ng lahat, maging ang mga namatay na. Idinagdag ni Thomas ang kanyang pangalan doon. Nang maglaon, tumulong si Thomas sa pagsasaka habang nag-isip ng mga paraan upang makatakas. Lahat ng naisip niya ay nasubukan na at nabigo. Pumunta si Thomas sa kabubatan, ngunit biglang lumitaw si Ben at sinugod siya. Inakusahan siya ni Ben na may ginawa sa kanila at sinakal siya. Kumuha si Thomas ng buto ng hayop at hinampas ito sa ulo ni Ben upang makatakas. Tumakbo siya pabalik sa Glade at sinabunutan ni Newt si Ben gamit ang pala. Ipinaliwanag ni Thomas na inatake siya ni Ben nang walang dahilan. Pinatumba ng iba si Ben at itinaas ang kanyang damit na nagpapakita ng isang nahawaan na sugat. Ipinaliwanag ni Albay na sinaktan si Ben ng isang Griever, kaya siya ay apektado ng tinatawag nilang chenging. Tinanong ni Albay kung ano ang sinabi ni Ben kay Thomas, at inamin niya na sinisi ni Ben si Thomas sa lahat ng nangyari. Palapit ng gabi, sa pilitang itinulak ng mga Gladers si Ben pabalik sa labyrinth. Sinubukan ni Ben na tumakas habang dahan-dahang nagsasara ang mga pader, ngunit itinulak nila siya sa loob. Wala siyang choice kundi pumasok. Nang gabing iyon, nanaginip si Thomas tungkol sa isang laboratorio at isang siyentipiko na nagsabi sa kanya na ang WIC ay mabuti. Muli niyang nakita ang mukha ng dalaga at nangako itong magbabago ang lahat. Nagising si Thomas at nakita si Minho at Albay na papasok sa labyrinth. Nagtaka siya kung bakit pumasok si Albay dahil hindi naman siya runner. Ipinapalagay ni Newt na gusto ni Albay na hanapin kung saan sinaktan si Ben. Iginiit ni Newt na nagtitiwala silang lahat kay Albay dahil siya ang unang dumating sa Glade at tumulong sa lahat ng sumunod. Naghintay ang mga Gladers sa kanilang pagbabalik ng malapit na ang gabi, ngunit nagsisimula ng magsara ang mga pinto. Bigla nilang nakita si Minho na may dalang sugatang si Albay. Sumigaw ang lahat na iwan na si Albay, ngunit sa halip ay sumugod si Thomas sa loob at nakarating sa kabilang panig bago tuluyang nagsara ang mga pinto. Sinuri ni Thomas si Albay na nasaktan ng Griever.
Biglang umalinggaw ang mga hiyaw ng Grievers at nagsimulang gumalaw ang mga pader. Tumayo si Minho upang umalis, ngunit tumanggi si Thomas na iwan si Albay. Magkasama nilang binuhat si Albay sa labirin, ngunit palapit ng palapit ang mga Grievers. Napansin ni Thomas ang mga baging sa pader, kaya itinaas nila si Albay upang itago. Nakita ni Minho ang isang malapit na Griever, kaya natakot siya at tumakbo. Nahirapan si Thomas na buhatin si Albay mag-isa, kaya nagtago rin siya sa mga baging. Nakita niya ang mekanikal na mga paa ng Griever habang ito ay dumadaan. Nang lumuwag, itinali ni Thomas ang mga baging upang manatili si Albay sa pwesto. Nagtago siya nang bumalik ang Griever. Umurong si Thomas ngunit natapakan ang isang malagkit na likido. Sa itaas niya, nakita niyang papalapit ang Griever. Tumakbo si Thomas habang hinahabol siya nito, ngunit napunta siya sa isang patay na dulo. Nang lulusob na ang Griever, umakyat si Thomas sa mga baging at pumunta sa ibabaw ng mas mababang pader. Umakyat din ang Griever at hinabol siya, kaya tumalon si Thomas sa isa pang pader at humawak sa mga baging. Sumunod ang Griever, ngunit gumuho ang mga baging at naipit ito. Natagpuan ni Minho si Thomas at nakakita sila ng pader na nagsasara. Nagmadali silang pumasok upang maihiwalay ang kanilang sarili sa Griever. Naghintay si Thomas hanggang sa huling sandali bago pumasok, halos hindi na makalusot bago tuluyang nagsara ang pader. Kinabukasan, bumukas ang labirint at nagulat ang lahat nang makita sina Minho at Thomas na bumabalik kasama si Albay. Ipinahayag ni Minho na nakapatay ng Griever si Thomas. Sa bulwagan ng konseho, binigyang diin ni Gali na nilabag ni Thomas ang mga patakaran. Bagaman nailigtas niya sina Albay at Minho, ang pagpatay sa isang Griever ay maaaring magdulot ng problema. Iminungkahi ni Gali na parusahan si Thomas, ngunit nais siyang kunin ni Minho bilang runner. Biglang nakarinig sila ng ingay sa labas. Ang box ay binuhat pataas nang wala sa tamang schedule. Nang buksan nila ito, nakita nila ang isang dalaga sa loob na may hawak na liham na nagsasabing siya ang huli. Bigla siyang nagising at binanggit ang pangalan ni Thomas bago nanlambot. Tinanong ni Newt kung kilala niya ito, ngunit itinanggi niya. Nerbiyos ang iba sa ideya na ang box ay hindi na maghahatid ng mga supply. Nagpasya si Thomas na bumalik sa labirint, ngunit pinigilan siya ni Minho. Itinuro ni Thomas na hindi pa nila nakukuha o napatay ang isang Griever, kaya dapat nilang siyasatin kung ano ang kanilang kinakaharap. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagdala si Minho ng mas maraming tao upang tumulong. Pumunta ang grupo sa pinag-iwanan ng katawan ng Griever. Hinila nila ang isang paa nito na nahiwalay. Nakakita si Minho ng isang aparato na nakatago sa loob ng laman nito na may bilang na 7 at ang tatak na i. Dinala nila ang aparato pabalik sa iba at hinimok ni Thomas ang lahat na bumalik upang malaman kung paano makatakas. Tutol si Gali sa paglabag sa mga patakaran, kaya iginiit niyang dapat parusahan si Thomas. Sa wakas, nagpasya si Newt na si Thomas ay magpalipas ng isang gabi sa hukay bilang parusa, ngunit opisyal pa rin niya itong itinalaga bilang runner. Dinala siya ni Minho sa kubo ng mga runner, kung saan binuo nila ang mapa ng labirin. Ipinakita niya na namapa na nila ang buong labirin, ngunit walang lumalabas na daan. Nagpasya si Albay na huwag sabihin sa iba upang mapanatili ang pag-asa, ngunit ngayon, naniniwala si Minho na may pag-asa na sila. Ang labirint ay nahahati sa 8 seksyon na may bilang. Tuwing nagbabago ang labirint, nagbubukas ito ng isang seksyon sa isang partikular na pattern. Bukas ang seksyon 7 habang sila ay nasa loob, kaya doon malamang nanggaling ang Griever na kanilang napatay. Nagising ang dalaga ngunit umakyat ito sa tor ng bantay at naghagis ng mga bato sa mga gliders. Pinatigil siya ni Thomas, kaya umakyat siya sa tor. Nang makarating siya doon, nakita niyang may hawak na kutsilyo ang dalaga. Pinakalma niya ito at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Teresa. Nang magpakilala si Thomas, sinabi ni Teresa na hindi niya siya maalala. Muling ikinuwento ni Thomas na siya ay dumating kasama ang liham, at ang box ay hindi na ibinababa mula noon. Naalala ni Teresa na siya ay nasa tubig, binabantayan ng mga tao, at isang babae ang nagsabi na ang wick ay mabuti. Inamin ni Thomas na mayroon siyang mga katulad na panaginip at nakita niya ang mukha ni Teresa doon. Nagtaka sila kung bakit sila lang ang may iba pang alaala bukod sa kanilang mga pangalan. Ipinakita ni Teresa ang 2 hiringgilya na nakita niya sa kanyang bulsa na may tatak na SNII. Napagtanto ni Thomas na yon ang ibig sabihin ng Newick. Nang gabing iyon, iminungkahi ni Thomas na iniksyon si Albay ng isa sa mga hiringgilya. Lumaban si Albay, kaya iniksyon siya ni Teresa habang pinipigilan siya ng iba. Agad na nawalan ng malay si Albay. Dinala naman ni Gali si Thomas sa hukay. Tinanong ni Thomas kung bakit galit si Gali sa kanya, at ipinaliwanag niya na nagsimulang gumulo ang lahat pagdating ni Thomas. Dinalhan siya ni Chuck ng pagkain habang siya ay nasa hukay. Ipinakita ni Chuck sa kanya ang isang maliit na laruan na pinaniniwalaan niyang mula sa kanyang mga magulang. Tiniyak ni Thomas kay Chuck na makakahanap sila ng paraan palabas.
Ibinigay ni Chuck ang laruan at sinabing sana ay mahanap ni Thomas ang kanyang mga magulang at ibigay ito sa kanila. Gayunpaman, ibinalik ito ni Thomas sa kanya at nangakong tutulungan niyang makatakas ang lahat upang si Chuck mismo ang makapagbigay nito sa kanyang mga magulang. Pagsikat ng araw, tumakbo sina Minho at Thomas sa panloob na bahagi ng labyrinth at natagpuan na bukas muli ang seksyon 7, kahit na hindi ito dapat. Sa loob ay nakakita sila ng mga istrukturang metal na tinatawag nilang blades. Kasama ang mga damit ni Ben, biglang umingay ang aparato na nakuha nila mula sa Griever. Sinundan nila kung saan lumalakas ang ingay hanggang sa marating nila ang isang lugar na kahit si Minho ay hindi nakikilala. Nang makarating sila sa isang patay na dulo, tumigil ang ingay at naging berde ang numero sa screen. Biglang bumukas ang mga pader at pumasok sila sa loob. Narating nila ang isang lagusan kung saan sinuri sila ng pulang ilaw. May gumalaw na malapit kaya mabilis silang tumakbo palabas. Sa labas, nagsimulang gumalaw ang mga blades kaya nagmadali silang lumabas ng labyrinth. Lumitaw ang mas maraming pader mula sa lupa na nagsara sa seksyon. Pumasok sina Minho at Thomas sa 100 bago ito tuluyang nagsara. Bumalik sila sa glade at inihayag na nakakita sila ng bagong daan na maaaring siyang labasan. Ipinapalagay ni Minho na iyon ang pinagdadaanan ng mga Grievers sa araw, ngunit binigyang diin ni Gali na maaari silang harapin ang 12 ng Grievers sa loob. Nagtalo sina Thomas at Gali hanggang sa ipahayag ni Teresa na gising na si Albay. Sinuri nila si Albay at hinikayat siya ni Thomas na sa wakas ay makakalabas na sila, ngunit sinabi ni Albay na hindi sila papayagan ng sila. Naalala niya ang lahat at sinabi kay Thomas na siya ay palaging paborito nila. Isang kaguluhan sa labas ang nakuha ang atensyon ng lahat. Ang mga pinto ng labyrinth ay hindi nagsasara, at sa halip, maraming pinto ang bumubukas sa paligid ng glade. Lumitaw ang mga Grievers kaya tumakbo ang lahat upang magtago. Nagtago sina Thomas at ang ilan sa bukid, ngunit isa sa kanila ay kinuha ng Griever. Dinala ni Thomas ang lahat sa nayon habang si Gali naman ay sumama sa ilan sa loob ng box. Marami sa mga Gladers ang napatay ng mga Grievers at nawasak ang kanilang kampo. Nang may humarang sa kanila, naghagis si Teresa ng lampara at sinunog ang nilalang. Ngunit hinabol pa rin sila ng Griever. Bumagsak si Albay, kaya tumayo si Thomas sa pagitan niya at ng Griever. Biglang dumating sina Newt at ang iba at naghagis ng mga sibat sa halimaw at inakay ang grupo sa bulwagan ng konseho. Tahimik na nagtago ang mga Gladers habang umaakyat ang Griever sa istruktura. Sinira ng Griever ang bubong at kinuha ang isa sa kanila. Nakuha si Chuck, ngunit hinila siya ni Thomas at Minho. Pinutol ni Albay ang braso ng Griever hanggang sa ito ay humiwalay, ngunit si Albay naman ang nahuli ng isa pang Griever. Hinawakan siya ni Thomas at sinabi ni Albay na ilabas ang iba bago siya tuluyang kinuha. Biglang nawala ang mga Grievers. Dumating si Gali at sinuntok si Thomas, inakusahan siya na siya ang dahilan ng lahat ng nangyari. Ipinaalala ni Gali sa lahat na sinabi ni Albay na si Thomas ay isa sa mga taong nagpadala sa kanila doon. Kumbinsido na tama si Gali, kinuha ni Thomas ang pantusok na pinutol ni Albay mula sa Griever at sinaksak ang kanyang sarili. Agad siyang nawalan ng malay. Nanaginip si Thomas tungkol sa isang pasilidad at nakita niyang naroon silang lahat noong sila ay bata pa. Nakita niya ang mga Gladers sa loob ng mga tangke habang binabantayan sila ng siyentipiko. Nang siya ay magising, siya at si Teresa ay nasa loob ng hukay. Ipinaliwanag ni Newt na si Gali na ang pumalit at iginiit na ang sinumang hindi sasama sa kanya ay ipatapon sa labyrinth kasama si Thomas. Ipinahayag ni Thomas na naalala niya na ang Glade ay isang pagsubok na nagsimula noong sila ay mga bata pa. Sila ay pinag-eksperimentuhan hanggang sa isa-isa silang nawala. Inamin ni Thomas na siya at si Teresa ay nagtrabaho para sa mga taong naglagay sa kanila doon. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung bakit sila ipinadala doon. Hinikayat siya ni Newt na ang mahalaga ay kung ano ang magagawa nila ngayon. Hinimok niya si Thomas na tapusin ang kanyang nasimulan upang hindi masayang ang pagkamatay ni Albay. Nang maglaon, dinala sina Thomas at Teresa sa pinto. Ang ilan ay nag-aalinlangan pa ring ipatapon sila, nagtataka kung makakatulong si Thomas upang makatakas. Gayunpaman, iginiit ni Gali na hindi nila kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang umalis. Ipinakita ni Gali na hindi niya balak ipatapon sina Thomas at Teresa, sa halip, iaalay niya sila sa mga Grievers. Si Teresa ay itinali sa isang poste, ngunit nang itaas si Thomas ng iba, sinalakay niya sila. Sumali sina Minho, Newt, at Chuck sa pagpigil kay Gali. Inalok ni Thomas ang iba na sumama sa kanila, at sinabi niyang mas gugustuhin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay kaysa maging bilanggo sa Glade. May ilang Gladers na naniwala, at inalok ni Thomas si Gali na sumama, ngunit sinabi lamang nito sa kanila ang good luck. Pumasok ang grupo sa labyrinth, at pinangunahan sila ni Thomas sa lagusan sa seksyon 7. Nakipaglaban ang grupo sa isang Griever gamit ang mga sibat, ngunit ang isa ay itinapon pababa. Pinaslang ni Teresa ang Griever, ngunit aksidenteng nahulog kay Chuck ang aparato. Tumalon si Chuck at nakuha ito, ngunit may isa pang Griever na umaakyat.
Itinulak ng iba ang griever mula sa tulay, ngunit dalawa pa ang lumitaw. Binuksan ni Chuck at Teresa ang lagusan habang nakikipaglaban ang iba sa mga grievers. Sa dulo ng lagusan, inactivate ni Teresa ang isang security code at tinanong si Thomas para sa code. Tinanong ni Thomas si Minho para sa pagkakasunod-sunod ng pagbubukas ng mga seksyon ng labyrinth. Biglang may griever na bumagsak kay Minho, kaya sinaksak ng isa pang blader ang halimaw sa mukha. Kinagat ng griever ang blader at kinalagkad siya palayo. Sumigaw si Minho ng pagkakasunod-sunod, kaya ginamit ni Teresa ang code upang buksan ang pinto. Biglang nagsara ang mga pader sa daan, dinurog ang mga grievers sa loob. Bumukas ang isang pinto sa loob ng lagusan at pumasok ang mga nakaligtas. Pumasok sila sa isa pang silid at natagpuan ang mga patay na siyentipiko. Narating nila ang silid ng pagsubaybay at nakita ang mga monitor na nagpapakita ng blade. Nagplay si Thomas ng isang video clip kung saan ipinakilala ni Ava Page ang kanyang sarili bilang direktor ng operasyon para sa World Catastrophe Kill Zone Department. Binati niya ang manonood sa pagkumpleto ng Maze Trials. Isinalaysay niya na sinunog ng araw ang Earth, pumatay ng bilyon-bilyon dahil sa apoy at taggutom. Di nagtagal, isang nakamamatay na virus na tinatawag na flare ang nag-uli sa mga nakaligtas. Gayunpaman, lumitaw na ang bagong henerasyon ay immune sa virus. Inilagay ng mga siyentipiko ang mga binata sa Glade upang pag-aralan ang kanilang aktibidad sa utak sa ilalim ng matinding kapaligiran upang makabuo ng lunas. Binigyang diin ni Ava na hindi lahat ay sumasang-ayon sa eksperimento. Nagsimulang pumasok ang mga sundalo sa likuran niya habang tinitiyak niya na ang kanilang mga eksperimento ay para sa kabutihan ng lahat. Pagkatapos ng video, natagpuan ni Thomas ang kanyang katawan sa isa pang silid sa likuran nila. Bumukas ang isa pang pinto, ngunit nag-alinlangan ang lahat. Biglang lumitaw si Gally, ngunit siya ay nasaktan na ng griever. Itinutok ni Gally ang baril kay Thomas at iginiit na sila ay kabilang sa labyrinth. Hinila niya ang gatilyo at itinulak ni Chuck si Thomas palayo habang si Minho naman ay naghagis ng sibat kay Gally. Namatay si Gally, ngunit binaril si Chuck. Ibinigay ni Chuck ang laruan pabalik kay Thomas, nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay nito sa kanya. Di nagtagal, pumanaw si Chuck at si Thomas ay lumuha. Pumasok ang mga armadong tao at inilabas sila sa labas. Natagpuan ni Thomas ang kanyang sarili sa isang disyerto at itinapon sa loob ng isang helicopter kasama ang iba. Tiniyak ng mga tao na sila ay ligtas habang lumilipad ang helicopter sa ibabaw ng labyrinth. Sa kanilang pag-alis, nagdao si Ava ng pulong kasama ang mga tao mula sa A. Pinunasan niya ang peking dugo sa kanyang noo at inihayag na matagumpay ang pagsubok sa labyrinth. Ang grupo ay maaari na ngayong magpatuloy sa ikalawang yugto.